Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga mahilig makinig ng mga kababalagan dito sa channel mo. Ako nga pala si Larry, Tubong Samar. Uunahan ko na po kayo. Alam kong magagalit at kamumuhian niyo ako matapos marinig ang kwentong ibabahagi ko dito sa channel ni Sir Seth. Maging ako man ay kinamuhian ko rin ng sarili matapos makagawa ng isang desisyon na kailanman ay hindi ko pinag-iisipan kung ano ang magiging resulta. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin akong binabangungot sa karanasang ito. At kaya gusto ko itong ibahagi dito sa channel mo para kahit papano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Ilang taon na ang nakalipas nang mangyari ito, Sir Seth. Tandang-tanda akong nasa edad 12 anyos ako nung dumating sa bahay ng kapitbahay ko. Ang kaidarang si Garbo at ang nakababatang kapatid nitong si Elmar. Sa pagkakaalam ko ay sabay na namatay ang mga magulang nila at tanging ang tiyuhin lamang ang kaanak na magkapatid, kung kaya't walang ibang pupuntahan ng mga ito kundi sa kaisa-isahang kaanak lang. Magmula noon ay naging magkaibigan na kami ni Garbo. Palagi akong pumupunta sa bahay ng tiyuhin niyang si Ninong Edgar, gawa ng kababata at kinakapatid ko ang anak nitong si Edison. Kung kaya't saksi ako sa lahat ng karasang pinagdaanan ng magkapatid na sina Garbo at Elmar sa kamay ng tiyuhin at tiyahin nila. Sa totoo lang, sa tuwing masasaksihan ko kung paano maltratuhin ni Ninong Edgar si Garbo, ay hindi ko mapigilan ang sariling maawa dito. Maliban kasi sa sinasaktan ni Ninong ang magkapatid ay hindi makataong salita ang lumalabas sa bibig ng ninong ko. Paulit-ulit lamang ang nangyari sa buhay ng magkapatid sa paglipas ng panahon. Isang beses noon, narinig ko na naman ang malakas na boses ni Ninong Edgar. Galit na naman ito at mukhang ang magkapatid na naman ang pinagagalitan. Kawawa talagang magkapatid na iyan, no? Palagi na lang sinasaktan ng walang hiyang kumpare mo. Iiling-iling na wika ni nanay kay tatay habang nakatanaw sa bahay ni Ninong. Ewan ko ba dyan kay kumpare? Palagi niya lang pinag-iinitan ng magkapatid eh. Hindi naman siya ganyan sa mga anak niya. Alam mo, dapat hindi niya nalang kinupkup ang magkapatid kung mainit naman palang dugo niya dito eh. Sagot naman ni tatay. Sumagot naman si nanay at nagwikang kaya raw kinupkop ni Ninong Edgar ang magkapatid dahil may naiwang ari-arian ng mga magulang ng dalawa. At batay na rin sa nabalitaan ng aking ina, ibinenta ng ninong ko ang bahay ng yumaong mga magulang ni Garbo at ang ari-arian namang naiwan ay yun ang pinagkukunan ng pang-araw-araw na hanap buhay ng mga ito. Tingin ko'y ginagamit lamang nila yung dalawang kaawa-awang mga bata para hututan. Kung hindi sa kanila mapupuntang dalawang bata, abay, hanggang ngayon ay kagaya pa rin natin silang naghihikaw sa buhay. Dagdag pa ni nanay. Sobra-sobra na ang kalupitang ginagawa ng kumpare niya. Sa barong-barong na nga sa likod ng bahay natutulog ang magkapatid. Tinitipid pa sa pagkain at tinaalila ng mag-asawa. Yung mga anak naman ng naturingang pinsan na ba, walang mga pakialam. Akala mo hindi kadugo sina Garbo at Elmar. Kung ituring ng pamilya ni Ninong Edgar sina Garbo at Elmar, daig pa yung asong kalye. Naitanong din ng aking ama sa sarili kung hanggang kailan kaya titiisin na magkapatid ang kalupitang ginagawa ng tiyuhin nila. Halos linggo-linggo na lamang ay nakikita niyang may pasa ang dalawa. Maawa man tayo sa magkapatid wala din tayo magagawa. Hindi naman tayo pwede mangialam sa kanila. Saan pa ni tatay? Bigla ko tuloy na alala ang isang pangyayari. Minsan na rin kasi may kapitbahay namin ang nagtangkang tumulong sa magkapatid pero nauli lang sa wala. Nalusutan ni Ninong Edgar kakapitan ang ginawang reklamo ng kapitbahay namin. Ukol ito sa ginagawang pambubugbog sa dalawang pamangkin na sina Garbo at Elmar.
Magaling kasing magmanipula ng tao si Ninong nun. Kaya't walang kahirap-hirap na napapaniwala nito ang kapitan ng barangay. Napapailing na lamang ako habang pinapakinggan ng mga magulang ko kung paanong magpalitan ng usapan tungkol sa nangyari kay Garbo at sa kapatid nito. Katagalan nga ay hindi ko na maatimpang pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Kung kaya't lumabas na ako ng bahay at tumambay na muna malapit sa bahay ni Ninong Edgar. Makaraan ng ilang minuto ay nakita kong umalis si Ninong kasama ang asawa niya. Parang natataranta pa ang mga ito at madaling-madali nang sumakay sa sasakyan nila. Nang makalayo, pasimple ako naglakad papunta sa bahay ni Ninong. Hindi ko kasi nakita si Garbo kaya't alam kong nasa loob ng bahay ito. Bukas ang pintuan ng bahay at nung sumilip ako, nakita ko si Garbo na nakasalampak sa sahig habang yakap-yakap ang nakahandusay na kapatid. Pare, anong problema? Tanong ko nang marinig kong umiiyak ito. Bagya pa akong naglakad papalapit dito habang nagsasalita. Luhaang lumingon sa akin si Garbo at walang pag-aatubiling nagmamakaawang humingi ng tulong. Tulungan ko daw siya dalhin sa pagamutan ng kapatid niya dahil nawalan ito ng malay. Dumako ang tingin ko sa kapatid niyang si Elmar. Duguan ang ulo nito at may bahid din ng dugo ang bibig na para bang sumuka ito ng dugo. Lare, ito tulungan mo ako pakiusap. Teka sandali lang. Tatawagin ko si tatay. Natatarantang sagot ko at akmang lalabas na sana ng bahay. Ang kaso, hindi pa man ako nakakalabas ng pintuan. Nakita ko na ang pinsan ni Garbo na si Esther. Kulot noong nagtanong ang dalaga kung bakit naroroon ako sa bahay nila. Nagdahilan na lamang ako kung bakit nadatnan niya ako sa loob ng bahay. Pagkatapos ay sinabi kong hihingi lamang ako ng tulong sa mga magulang ko para madala sa ospital si Esther noon. Nasa edad 11 anyos pa lamang si Elmar ng mga panahong ito, Sir Seth. Matapos ko yung sinabi sa dalaga, pinigilan niya ako at nagwikang wag na raw ako mag-abala pa dahil pumunta na sa barangay ang mga magulang niya para humingi ng tulong. Kukuha umano iyon ng ambulansya para madala sa ospital ang pinsan niya. Nilingon ko si Garbo at nilapitan. Konting hintay na lang, tol. Pumunta na pala sa barangay yung tiyuhin mo eh. Ano bang nangyari at nagkaganyan yung kapatid mo? Sasagot na sana si Garbo. Pero biglang sumingit si Esther sa usapan at hindi niya ako tinigilan sa kakausap. Pakiramdam ko tuloy ay gumagawa siya ng paraan para hindi ko makausap ang kaibigan ko. Hindi pa ito nakontento. Inaya niya pa akong lumabas ng bahay at hayaan na lamang daw si Garbo na mag-asikaso sa kapatid niya. Total ay darating naman maya-maya mga magulang niya kasamang sasakyan ng barangay. Esther, huwag mo sanang mamasamin to ah. May sasakyan naman kayo. Bakit kailangan sasakyan pa ng barangay magdadala sa pinsan mo? Baka mapano si Elmar? Sumimangot ng dalaga at nagsabing, may lakad naman umano mamaya ang Kuya Raul niya. Kaya't hindi pwedeng gamitin ang sasakyan nila. Alam ko naman umanong mahigit 1 oras ang biyahe papuntang ospital sa bayan. Hindi ako makapaniwala sa naging sakot na kinakapatid ko. Napapailing na lamang akong tumingin sa kaawa-awang si Elmar. Makaraan ng ilang minuto ay dumating ang mag-asawa. Kasunod nilang sasakyan ng barangay at agaran ng isinakay si Elmar. Bago pa tuluyang umalis ang sasakyan ng barangay papuntang ospital, narinig ko pang sinabi ni Ninong Edgar sa driver na nalaglag umano ang pamangkin niya sa hagdan, kaya't may dugo sa ulo at hinimatay. Sasama sana si Garbo sa ospital pero pinigilan siya ni Ninong at sinabihang maiwan na lang sa bahay. Silang mag-asawa na lamang ang sasama dahil wala namang daw silbi si Garbo sa ospital. Kung anong gagawin niya ron, ang mabuti pa'y asikasuin na lamang nito ang bahay at ang mga pinsang naiwan. Inutusan pa ito magluto ng pagkain para may kakainin ng mga pinsan niya. Bago pa umandar ang sasakyan, narinig ko ding sinabihan pa si Garbo na huwag kalimutan ang mga binili ni Ninong dahil kung hindi ay malilintikan siya. Bakas naman sa mukha ng kaibigan ko ang pagkabalisa at takot nun. Pambihira naman yung tiyuhin mo. Kapatid mo yung dinala sa ospital pero hindi ka man lang pinasama.
Hindi man lang nila naisip na nag-aalala ka rin sa kapatid mo. Sabi ko, nang kami na lamang dalawa sa labas ng bahay. Hayaan mo na lang, tol. Ang mahalaga na dala sa ospital ang kapatid ko. Pinayuhan ko siyang magpakatatag para sa kapatid niya at huwag panghinaan ng loob. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Ilang segundo ding natahimik ang kaibigat ko at nakatingin lang sa kawalan na. Hanggang sa maya-maya pa ay humugot ito ng malalim na hininga at tumingin sa gawi ko. Alam mo, tol, hindi totoong nalaglag ang kapatid ko. Nagsinungaling si Tiyong sa mga tauhan ng barangay. Hindi nahulog si Elmar sa hagdan. Sinuntok at inuntog ni Tiyong Edgar sa pader yung kapatid ko kaya nabagok yung ulo niya. Sinubukan kong iligtas pero hindi ko siya malapitan dahil ginapos ako ni Kuya Raul, habang binubugbog yung kapatid ko. Ano, tol? Sabi ko na nga ba Kaya nag-aalangan akong maniwala kanina sa sinabi ni Ninong kay Mang Julio na nahulog sa hagdan Teka lang, ano ba nangyari? Bakit sinaktan naman kayo ng tiwin mo? Ayon sa kaibigan ko, habang naglilinis siya ng bahay ay hindi sinasadyang natapunan umano ng tubig ang tiyahin nila. Kung kaya't nabasa ang laylayan ng palda nito. Kasalukuyang nasa likod siya ng bahay noon at naglilinis ng kulungan ng mga baboy. Nagulat na lamang siya at napatakbo nang marinig ang kapatid niyang sumisigaw at nagmamakaawa sa tiwin nila. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nakita niyang binubugbog na naman ng mag-ama si Elmar. Mabilis niya itong nilapitan at tinapos ang payat na katawan. Sinalo niya ang lahat ng panununtok, tadyak at hambalos ng upo ang ginagawa ng mag-ama na dapat ay para sa kanyang kapatid. Pero ganun pa man, hindi pa rin nakontento ang mag-ama. Hinablot siya ng tiyuhin niya at pilit na inalalayo sa kapatid. Nang mahaltak niya si Kuya Raul, ay mabilis na inalayo siya nito at iginapos sa may haligi. Mas gugustuhin ko pang ako na naisaktan nila Napakapayat na nga ng kapatid ko. Ganun pa ginagawa nila. Hindi na sila naawa. Saad ni Garbo. At panay ang pagpunas niya ng luhang pilit na pinipigilang huwag tumulo nun. Hindi man masyadong malinaw sa pandinig ko. Dahil halos bumubulong na siya ng sabihing oras na may mangyaring masama sa kapatid niya. Humanda umano ang pamilya ng tiyuhin niya dahil magbabayad ng mga ito. Maraming bagay akong ipinayo sa kanya't sinabihang umalis na lamang sila ng kapatid niya at magpakalayo-layo. Total naman 19 na siya at matak sa trabaho. Kayang-kaya niya ng buhay ng kapatid niya. Mamumuhay sila ng hindi nangangamba at walang kinatatakutang nananakit na kamag-anak. Yun naman talaga yung plano ko, tol. Nag-iipon lang ako ng pera. Kapag malaki-laki ng ipon ko, alis na kami. Pero sa nangyari ngayon, hindi na ako papayag pang saktan nila sa Elmar. Pag nakauwi na yung kapatid ko at medyo bumuti na yung pakiramdam, aalis na kami dito nang hindi nila nalalaman. Tama yan, tol. Sabihin mo lang sa akin kung kailan kayo aalis para alam ko May konting ipon din ako. Mamaya o bukas iabot ko sa'yo para may pandagdag kayong panggastos ni Elmar. Hindi ko na rin kasi kaya makitang puro pasana lang ng katawan at pagmumukha niyo Naisip ko rin hihingi ako ng pera kay nanay. Sigurado naman kasi ako magbibigay yon oras na malaman itong ibibigay ko kay Garbo ang pera para may pandagdag sa pag-alis. Nung medyo kumalma na ang kaibigan ko ay umuwi muna ako sa bahay. Pagsapit ng kinagabihan, nagtataka ako nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Pasado 10:00 na ito ng gabi. Tulog na mga magulang ko at tanging ako na lang ang gising. Ayoko sanang buksan ang pinto pero para bang may kung anong bumabagabag sa akin at pumasok sa isipan ko yung kaibigan ko. At hindi ako nagkamali nun. Pagkabukas ko ng pintuan, laglag ang balikat ni Garbo habang umiiyak. Teka sandali, pumasok ka rito. Kuha lang kita ng maiinom na tubig. Matapos niyang makainom at medyo nahimasmasan na, nagulantang ako nang ibalita niya sa akin na patay na ang kapatid niya. Ayon sa tiyuhin niya ay hindi na raw umabot sa ospital ang kapatid niya at tuluyan ng nalagutan ng hininga nun. Mas nanindig ang balahibo ko at nagngit-ngit talaga ang paningin ko ng panandalian.
Nang sabihin sa akin ng kaibigan kong pinaniniwalaan ng mga taga-barangay at ng iba pa na ang ikinamatay ng kapatid niya ay ang pagkalaglag sa hagdan dahilan sa pagkabagok ng ulo nito. Sinabihan ko siyang manindigan at ipaalam sa barangay na hindi nahulog ang kapatid niya, na namatay ito sa ginawang pangbubugbog ng walang hiyang mag-ama. Mas lalo lamang humagulgol ang kaibigan ko. Paulit-ulit na nagwikang tulungan ko daw siyang makamit ang hustisya para sa kapatid niya. Masyado umanong maimpluwensya ang tiyuhin niya at kayang-kaya umano nitong paikutin ang mga tauhan sa barangay sa pamamagitan ng pagmumudmud ng pera. Perang galing sa ari-arian ninyong dalawa ng kapatid mo. Sinamantala niya yung kamusmusan ninyo noon. Ginamit niya lang kayo magkapatid para makaahon sila sa hirap. Swapang na nga, mamamatay tao pa. Biglang sabat ni tatay. Nagulat at sabay kaming napatingin ni Garbo sa aking ama. Bakas sa mukha ni tatay ang galit at awang nararamdaman. Galit siya sa pamilya ng kumpare niya dahil hindi niya lubos maisip na aabot sa ganong kahangalan sa buhay ang taong tinuturing niyang kaibigan. Umupo si tatay at kinausap ng masinsinan ng kaibigan ko. Pinayuhan niya itong huminahon at huwag ilagay sa kamay ang hustisya para sa kapatid. Nangako din si tatay na tutulong para malaman ng mga pulis kung ano talaga ang totoong nangyari noon. Kailangan lang itong kumalap ng ebidensya para mai-report sa otoridad. Medyo kumalma naman ang kaibigan ko. Pero ako ng mga sandaling yun, nagngingit-ngit pa rin ako sa kayupang ginawa ni Ninong. Nang sumunod na gabi ay nakilamay kami. Habang nakaupo ako ay pasimple kong tinitingnan si Ninong Edgar. Parang wala rang ritong nangyari. Panay lang ang tawa nito kaharap ang ibang nakilamay din. Si Kuya Raul, pakunwaring malungkot. Ganon din ang iba pang miyembro ng pamilya, maliban kay Garmo. Kung titingnan mo nga sila'y aakalain mo mga santo at santa na hindi makabasag pinggan. Sa loob ng ilang gabing naroroon ako sa lamay, ay hindi ko nakitaan ng pagdadalamhati si Ninong Edgar. May pagkakataon pang ang nakita kong sekretong pinapagalitan niya si Garbo at kinikwelyuan ng damit. Kaya mas lalo lamang nagngit-ngit ang galit na nararamdaman ko noon. Hanggang sa isang paraan ang naisip ko para makaganti sa kaibigan ko. Isang hapon ay muling lumapit sa akin si Garbo. Naglabas ng sama ng loob sa pamilyang kumukpo sa kanya. Kalilibing pa lamang umano ng kapatid niya pero heto't nakakaranas na naman siya ng karasan sa kamay ng mga demonyong nakatira sa bahay nila. Hindi ako aalis sa bahay nila hanggat hindi ako nakakaganti, tol. Buhay ng kapatid ko yung kinuha nila kaya buhay din yung magiging kapalit. Buhay yung sisingilin ko sa kanila. Saglit akong tumingin sa kaibigan nang marinig ang sinabi nito. Pero agaran ko rin siyang pinayuhang huwag ilagay sa kamay ang hustisya at baka ikakapahamak niya lang yon. Ayon naman kay Garbo ay wala na siyang pakialam kung makukulong man siya o mamamatay. Ang mahalaga ay maipaghiganti niya ang kapatid at ang mga magulang nito. Teka, ba't naman nasali yung paghiganti mo sa magulang mo? Hindi ba namatay sila sa trahedya? Tumango ang kaibigan ko nun at sinabing namatay nga sa isang kahindik-hindik na trahedya mga magulang niya dahil na rin sa kagagawan ng tiyuhin niya. Anong kinalaman ni Ninong sa pagkamatay ng mga magulang mo? Tumingin sa kawalan ang kaibigan ko bago isinalaysay ang narinig niya sa tiyuhin ko. Kamakailan lang umano. Lumapit sa isang mangkukulam ang tiyuhin niya nang minsang tanggihan ito ng kanyang ama. Patong-patong na umano ang utang ni Ninong Edgar sa kanyang ama kung kaya't tinanggihan na nitong pautangin yon. Isa pa'y nagkataong nagkasakit ang kapatid niyang si Elmar noon kaya't kinakailangan din ng pera ng mga magulang niya para ipanggastos sa ospital. Dahil doon ay nagtanim na ng galit ang tiyuhin niya. At ay na nga, sabay-sabay nitong ipinakulam ang mga magulang.
Kaya pala nung namatay yung mga magulang ko, todo yung pagbubuluntaryo nilang sila yung mag-aalaga sa aming dalawa ni Elmar. Yun pala may masama na silang pinaplano sa may ari-arian ng mga magulang ko. Napakaitim ng budi ni Tiyong. Sarili niyang kapatid pinapatay niya sa mangkukulam. Tol, total naman nabanggit mo na yung tungkol sa mga magulang mo. May alam na akong paraan kung paano ka makakaganti ng hindi malalaman ng mga otoridad at hindi ka makukulong. Talaga? Anong paraan ang naisip mo, Tol? Tanong niya. Sinabi ko sa kanyang may kakilala akong nambabarang. Pero may kalayuan ng baryong tinitirahan nun. Kung gusto niya, sasamahan ko siyang pumunta sa bahay ng mangbabarang na tinuturing kong isa ding abuelo. Malayong kaanak na ito ng tatay ko. Hilingin niya kung ano ang naisip niyang ipagawa. Dito, tila nabuhayan ng loob ang kaibigan ko nang marinig ang sinabi ko. Saan niya pa? Samahan ko daw siya kinabukasan. Tamang-tama ang pagkakataon dahil aalis ang pamilya ng tiyuhin niya. Magbabakasyon ng 1 linggo sa ibang lugar. May iiwan siya gawa ng siya ang mag-aasikaso ng bahay at sa mga alagang hayop. Pagkakataon nga naman mukhang umaayon na sa akin yung panahon para makapaghiganti. Wika niya at nagtatagisa ng mga ngipin nito. Sasamahan kita, Tol, pero sa isang kondisyon. Sabi ko. Anong kondisyon, Tol? Kahit ano pa yan sa sang-ayunin ko. Masamaan mo lang ako sa lolo mo. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ay parusahan niya lang ang pamilya ni Ninong. Huwag niyang hayaang lamunin siya ng galit na nararamdaman at maisip na ipapatay ang mga ito. Ilang segundo ding hindi kumibo ang kaibigan ko na parabang ang lalim ng iniisip niya. Hindi ko maipapangako yan, Tol. Sa laki ng kasalanan nila sa pamilya ko, hindi ko kayang mangako sa iyo nang hindi naman ako sigurado kung matutupad ko ba. Dala ng awang nararamdaman na ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat. Maging ako man kasi, kung sakaling sa akin nangyari ang naranasan ng kaibigan ko, ganun din ang gagawin ko. Ipaparanas ko sa kanila kung gaano kasakit mawalan ng pamilya at maging ulilang lubos. Kinabukasan ay inagahan namin ang pag-alis papunta sa bahay ni Lolo Gorio. Ilang oras ding nilakbay namin bago narating ang liblib na baryo. Hindi naman nagulat si Lolo nang makita kaming dalawa ni Garbo. Saglit niya akong kinausap. Pagkatapos ay sinabihang maghintay na muna ako sa balkonahe at mag-uusap lang sila ng kaibigan ko. Habang hinihintay ang kaibigan Sir Seth ay hindi ako mapalagay. Hanggang sa ilang minuto ang nakalipas ay lumabas ng bahay si Garbo. Tinanong ko ito kung anong napag-usapan nilang dalawa ni Lolo. Ngiti lamang ang naging tugon ng kaibigan ko at inaya niya na akong umuwi nun. Saglit lang. Kakausapin ko lang muna si Lolo. Turan ko at nagmadaling pumasok. Nasa kusina si Lolo kaya naman pinuntahan ko ito, tinanong kung anong ipinagawa ng kaibigan ko sa kanya. Huwag mo nang alamin kung ano man ang napag-usapan naming dalawa, Apo. Kung ano man ang mangyari doon sa mga taong pumatay sa pamilya niya, yun na yun. Nakailang beses ko pang kinumbinsi at kinulit ang abuelo ko para sabihin niya lang sa akin kung ano ang ipinagawa ng kaibigan ko pero ayaw niya talagang sabihin. Maghintay na lamang daw ako kung ano ang mangyayari at huwag ko nang subukang manghialam pa. Hayaan ko na lamang na ang kaibigan ko ang magpasya sa magiging kapalaran nito pagkatapos ng lahat-lahat. Pag-uwi namin sa baryo ay walang sali-salitang dumiretso na si Garbo sa bahay ng tiyuhin niya. Gusto ko pa sanang makipagkwentuhan sa kanya pero tila ba'y may nagbago ito o may nagbago dito. Magmula na ang pumasok siya sa bahay ni Lolo. Ipinagpalagay ko na lamang na baka naalala niya na naman ang pamilya niya. Kaya ganun ang inesta nito. Pero Sir Seth, lumipas ang ilang araw ay hindi ko na siya nakakausap.
kapag pinupuntahan ko sa bahay ng tiyuhin niya, palagi na lamang siyang nagdadahilang abala sa trabaho. Kung hindi naman siya abala sa ginagawa, ay may iba namang umano itong inaatupag. At yun ang hindi ko na alam. Ibang-iba na rin ang aura niya, at kung dati ay mabait at masayahin siyang tingnan kahit na puno ng problema sa buhay. Simula noong pumunta siya kay Lolo, hindi ko na siya nakikitang ngumiti o maski ngitian man lamang ako kapag nakikita. Gaya ng palagi niyang ginagawa noon. Palaging seryoso ang mukha nito. Matalim na akong makatingin. Kung hindi ko lang ito kilala ay mapagkakamalan kong mamamatay tao at katatakutan. Sa presensyang bumabalot kasi sa katawan niya, parang kaya niyang pumatay ng tao sa loob ng ilang minuto lang. Ultimo ang ibang kapitbahay namin ay naninibago sa inasta ng kaibigan ko na ito. Hanggang sa isang umaga, nagulantang na lamang kami ng magkagulo sa bahay ni Ninong. Nang puntahan ko ay nakita kong kararating lang ng bahay na mag-anak. Si Kuya Raul, halos mapuno ng sugat at galis na animoy na lapnos na mainit na tubig ang buong katawan niya. Panay na rin ang daing niyang masakit ang buong katawan, na para bang binugbog ito ng isang damakmak. Nag-uumpukan na ang mga tsismosang kapitbahay at nakikiosyoso na rin kung ano ang nangyari sa magpamilyang pansamantalang nagbakasyon matapos mailibing ang kaanak. Nang ibalik ko ang tingin ko sa tatlong kinakapatid ko ay napangiwi ang mukha ko nang makitang kulay itim na ang sinusuka nila. Aakalain mong humigop sila ng napakaraming katas ng pusit nun. Sandali, anong bagay na yan? Bakit gumagalaw? Uod? Teka, idilag isa. Usisa ni Mang Istong, sabay turo sa suka ni Esther. Nang titigan ko ang bagay na itinuro niya, hindi na ako nakakibo pa. Dahil kumpirmadong hindi lamang iisang uod ang isinusuka ng dalaga kasabay ng kulay itim na likido. Ay, Diyos ko, mukhang binabarang yata kayo. Saan ba kayo pumunta at mukhang may sumalbahay sa inyo? Tanong naman ng matandang si Manang Rosa. Hinawakan at kinapa niya pa ang pulsuhan ng kamay ni Esther, tapos ay pinapakiramdaman. Sandaling napatitig ako sa matanda't napamura sa isipan. Doon ko lang napag-isip-isip na dati palang manggagamot ang matanda. Tumigil lamang ito sa panggagamot nang sunod-sunod na itong sinusumpong sa sakit na rayuma at medyo may kalabuan na rin ang paningin ng matandang yon. Sana hindi matunugan ni Manang Rosa kung sino yung bumarang sa pamilya ni Ninong. Iyari talaga pag nagkataon. Usal ko pa sa isipan at mayat mayang napapatingin sa kaibigan kong seryosong nakatitig sa pamilyang tinamaan ng hindi matukoy na karamdaman. Abot-abot langit ang kaba ko sa pag-aakalang malalaman na ni Manang Rosa kung sino ang sumalbahay sa pamilya ni Ninong. Mabuti na lang at noong magtanong si Ninong kung sino ang bumarang sa kanila, kung sakaling totoo man, tanging pag-iling lamang ang nasagot ng matanda nun. Matagal ko nang iniwan yung panggagamot at nararamdaman kong malakas ang barang na tumama sa pamilya mo, Edgar. Hindi ako makakatulong. Ang mabuti pa'y maghanap kayo ng ibang magaling na manggagamot para malaman kung ano ang karamdamang tumama sa pamilya ninyo habang hindi pa huli ang lahat. Pabulyaw namang inutusan ni Ninong Edgar si Garbo na ipasok ang mga gamit nila sa loob ng bahay at huwag tutunga nga lang. Tahimik lang na sumunod ang kaibigan ko. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig niya. Lumipas pa ang ilang araw na paghahanap ng manggagamot. Walang makita ang mag-anak. Yun na rin ang huling beses na nakita ko ang kaibigan ko dahil magmula nang dumating sila Ninong Edgar ay bigla na lamang naglaho na parang bula si Garbo. Ay naman sa naririnig kong usap-usapan, may nakakita umano kay Garbo na nagmamadaling umalis at may bitbit na bag. Magtatanong pa nga raw sana ang kapitbahay kung nakakita kay Garbo.
Ang kaso nga lang ay napansin itong mukhang masama ang timpla ng kaibigan ko kung kaya't sinundan niya na lamang ito ng tanaw palabas ng baryo. Wika pa nga nito, mas mainaw pa daw na umalis si Garbo kaysa naman patuloy pa rin itong magdusa sa kami ng tiyuhin na hindi naman kaanak ang turing sa kaibigan ko. Nabalitaan ko ring ilang beses nang pumunta sa ospital para magpatingin ng pamilya ni Ninong pero walang makita ang mga doktor. Halos maubos ng lahat ng perang inipon ng tiyuhin ni Garbo pero wala pa rin nangyari. Nung minsang dinalaw ko nga sila sa bahay, ay nakita kong halos nakaratay na silang lahat. Pare-pareho na rin silang tinamaan ng sakit. At ang mas malala pa, parang nababaliw ng asawa ni Ninong. Palagi na itong umiiyak at sumisigaw sa gabi na parang baliw. Dahil nakikita umanito ang pamilya ni Garbo at pilit daw itong kinukuha. Ayaw na ngang matulog nito sa takot na baka hindi na magising at tuluyan ng isama ng pamilya ng kaibigan ko sa hukay. Si Ninong ay paralisado ng kalahating katawan. Hindi na niya ito maigalaw pa at halos mapoknat na ang balat nitong nagnanaknak sa pawis. Panay na rin ang reklamo niya dahil sumasakit daw ang ulo niya at para bang inuumpog palagi sa pader. May mga oras namang parang dahan-dahang hinihiwa ng napakatalas na bagay ang kanyang balat. Sobrang sakit yun na halos umabot na sa puntong mapapasigaw na siya at nagmamakaawa. Mangyak-ngyak ding nagrereklamo sila na may mga gumagalaw-galaw daw sa loob ng kanilang katawan. Para umano itong mga insektong pinagpepiestahan ang nagnanaknak nilang sugat. Bulung-bulungan na rin sa baryo naming binalikan ng karma ang pamilya ni Ninong. At ang iba naman ay naghinalang binarang at sinumpa ang pamilya nito. Bagay lang umano sa kanilang nangyari dahil sa kagaspangan ng mga pag-uugali. Kung hindi daw kasi ito naging malupit sa magkapatid at naging sakim, hindi sana'y hindi sasapitin ng pamilya nito ang ganon. Walang nagtangkang kapitbahay ang tumulong sa pamilya ni Ninong. Ang dahilan ng mga kapitbahay namin, nung nasa kalakasang pangangatawan pa sila, grabe kung maliit sila ng mga kapitbahay. Kung ano-anong masasakit na salita din ang natatanggap ng mga taong sumubok na lumapit sa pamilya para manghiram, humingi ng tulong. Para siyang langaw na nakatungtong umano sa kalabaw kung umasta nun. Ngayong naghihirap na siya at nagkakasakit sila mag-anak, daig niya pa ang maamong tupa. Makahingi lamang ng tulong sa mga kapitbahay nun. Sa loob ng 2 linggo ay nasaksihan ko kung paanong nagdurusa ng matindi ang pamilya ni Ninong Edgar. Hindi ko kayang pagmasdan ang nangyayari sa kanila. Bumalik ako sa bahay ni Lolo Gorio para pakiusapan itong bawiin ng barang. Total sa tingin ko nagsisisi na yung mga mag-anak na yon. Kaya't nararapat lang siguro na alisin na ito. Pero isang nakakalungkot na balita ang hindi ko inaasahan. Ayon kay Lolo, tuluyan na umanong pinasok ng kaibigan ko ang pagiging isang mambabarang nun. Kung kaya't hindi na umano mababawi ng abuelo ko ang barang na tumama sa pamilya ni Ninong. Hindi daw siya ang bumarang sa mga ito, kundi si Garbo. Una pa lamang umano ay alam na ni Garbo na darating ang panahong hahadlangan ko ito. Kaya naman nagsuwestyon siya kay Lolo na kung pwede lang ay siya ang gumawa sa pambabarang. Ituro lamang umano ng abuelo ko ang lahat ng gagawin ng kaibigan ko at siya nang bahala sa lahat. Isang mabagsik na barang na may kasamang sumpa sa pamilya ang ginawa ng kaibigan mo, Apo. Dagdag niya pang wika. Isa umanong bangkay ng tao ang ginamit na kasangkapan ng kaibigan ko. Lahat ng miyembro sa pamilya ay isinulat nito ang pangalan, inusalan ng orasyon bago ipinasok sa bibig ng bangkay. Kung ano man ang gagawin ng kaibigan ko sa bangkay habang iniisip ang taong kinamumuhian niya, ay siyang mangyayari doon sa tao. Tulad na lamang umano kay Ninong Edgar. Habang nag-uusal ng orasyon si Garbo matapos ilagay sa bunganga ng bangkay ang papel na may pangalan ni Ninong, dahan-dahan at pinanggigilan nitong hinihiwa sa pamamagitan ng patalim ang katawan ng bangkay na yon.
Maya't mayay inuuntog din ng kaibigan ko sa sahigang ulo ng bangkay na ito. Pinagapangan at sinalpakan din ni Garbo ng maraming maliliit na ulapihan ng bunganga ng bangkay. Nang sa ganon ay papasok yun sa kalamnan at pagpiesta ng lamang loob. At yun ang nirereklamo ng pamilya ni Ninong. Kumbaga, kung sa mangkukulam ay manika ang ginagamit na kasangkapan, bangkay naman ng taong kalilibing lang ang ginagamit na kasangkapan ni Lolo Goryo at ni Garbo sa pamamagitan ng pambabarang. Inaalalayan lamang ni Lolo si Garbo sa lahat ng mga ginawa nito nang sa ganon ay hindi ito magkamali. Tinanong ko si Lolo kung bakit hinayaan niyang kaibigan ko ang gumawa nun. Mas matinding tumama kung mismong biktima ang siyang gagawa ng pambabarang sa mga salarin. Mas ramdam ng biktima ang galit at puot kaya't mabilis nakakapit ang kampon ng kadiliman sa biktima at mapapasunod nila iyon kaagad sa loob lamang ng ilang segundo. Sa lagay ng kaibigan mo, Apo, tama lang ang nangyari doon sa pamilyang nanakit sa kanya. Ang mga ganong klaseng tao ay hindi dapat pinanghihinayangan dahil dadami pa ang mambibiktima nilang mga inosente kung hahayaan lang silang mamuhay ng payapa. Tinanong ko si Lolo Goryo kung nasaan ang kaibigan ko. Ayon sa kanya wala siyang alam kung saan ito. 5 araw nang nakalipas mula nang umalis yon. Matapos nilang gawin ang kahuli-hulihang ritual, ay nagpaalam na si Garbo at hindi sinabi kung saan pupunta. Hindi na ako nagsalita pa. Magsisiman ay alam kong huli na. Wala na akong magagawa. Pag-uwi ko sa bahay ay nabalitaan kong patay na ang 3 anak ni Ninong. Nang sumunod na araw naman ay ang asawa niya. At ang kahuli-hulihang nalagutan ng hininga ay walang iba kundi siya. May kirot at sobrang pagsisisi ang nararamdaman ko. Sa tingin ko, meron pang ibang mas maayos na paraan eh. Hindi ko lubos nakalain ang ginawa kong pagtulong sa kaibigan ko ay siyang kikitil pala ng buhay sa pamilya ni Ninong. Magpaganon pa man, inaasahan ko at pinagdarasal ko na lang na yun na sana ang una't huling sumubok ang kaibigan ko ng pambabarang.